ipinaglaban ko ang asawa ko. Sa huli ako rin pala ang susuko. Dahil bilang isang ina na may 2 anak, ipinaglaban ko ang karapatan ko bilang asawa dahil kasal kami. Pinaglaban ko rin ang karapatan ng aking mga anak. Hinangad ko na magkaroon ng isang buong pamilya, dahil hindi ko iyon naranasan, lumaki kasi ako sa lola, at ang aking mga magulang ay may kanya-kanyang pamilya na. Pero paano ba maayos ang isang relasyon, kung sa umpisa pa lang ay sira na talaga? Nakilala ko ang aking asawa sa isang inuman, at dahil lagi ko siyang nakakasama sa mga inuman, doon din niya ako niligawan, doon ko rin siya sinagot, at dahil sa inuman din, doon nabuo ang aming panganay. Pinanagutan niya ako Ate Vine, binigyan niya ng pangalan ang aming anak, ikinasal kami ng simple lang. Mabait naman ang asawa ko, tahimik na tao, masipag magtrabaho. Pero sobrang hilig din niya mag-inom. Kung saan-saan pa yan dumadayo para lang sa inuman. Simula kasi nang nagkaanak ako, hindi na ako uminom pa ng alak, nag-focus ako sa pamilya ko, ibinuhos ko talaga ang oras at panahon ko sa pag-aasikaso sa asawa at anak ko. Dahil sa kakainom niya kung saan-saan, nagkakaroon siya ng iba't ibang babae. Palagi ko siyang binubulyawan, inaaway ko talaga siya, pero tahimik lang siya, wala kang maririnig na kahit ano sa kanya, noong ipinanganak ko ang bunso namin. Medyo nagbago naman siya noong umpisa, bumawi kasi siya sa akin, sinabi ko na hindi madaling maging asawa, maging ina, malaking responsibilidad. Lumipas ang mga buwan na hindi naman na kami nag-aaway. Noong nag-birthday ang aking bunso ng 2 taon. Naghanda ako sa bahay, nagpunta ang mga katrabaho niya, at ilan sa mga kaibigan ko sa school ng panganay ko. May napapansin akong kakaiba sa table ng mga nag-iinom, ang asawa ko, may katabi siyang babae, at may time na nahuli ko na humahawak ang asawa ko sa bewang nun, at may papisil-pisil pa. Hindi ko pinansin iyon dahil medyo busy rin ako. Sumapit ang gabi mga 8 PM, paglabas ko hinahanap ko ang asawa ko, wala sa inuman nila, tinanong ko sa mga kaibigan niya kung asan siya, lumabas daw, wala din yung babaeng bisita niya, lumabas ako ng gate, at napansin ko yung sasakyan namin na parang gumagalaw, lumapit ako, at sinilip ko kung sino ang nasa loob, ang asawa ko at yung bisita niyang babae, nag-ana-ana sa sasakyan, kinatok ko sila at galit na galit ako. Nang binuksan ng asawa ko ang pinto, pinigilan niya akong saktan yung kasama niya, wag daw akong gumawa ng isyo, wala lang daw iyon. Pumasok ako ng tahimik, at sa kwarto ako umiyak ng umiyak, humingi naman siya ng sorry, at hindi na raw ito mauulit. Hindi ako umimik, hindi ko siya kinibuan. Halos 1 buwan din iyon. Nagpas siya na akong iwan ng asawa ko, dahil nakabasa naman ako ng chat ng babae sa CP niya, naisip ko na tama na, sobrang sakit na, paulit-ulit na lang, parang nasanay na siyang ginagawang tanga ako, umuwi ako sa aming province, never pang nakarating ang asawa ko sa amin, kaya hindi niya alam kung paano pumunta. Tinawagan niya ako, nakikiusap na bumalik na ako at miss na niya na ako at mga anak niya, sige ang hingi niya ng tawad, pero hindi ko na siya pinagbigyan, dahil alam ko na uulitin lang niya iyon, nakiusap ako na padalhan niya ako ng pera para sa mga anak namin, ginawa naman niya iyon, pero 1 taon lang, hindi na siya nagpadala ulit, hindi na rin siya nagparamdam. Siguro nga kinalimutan niya na kami ng mga anak niya, pero okay lang, kaya ko naman palakihin mag-isa ang mga anak ko, ang mahalaga, naging malaya ako sa panloloko ng asawa ko.